Hi guys! Welcome back sa YouTube channel ko. So for today, meron tayong problem coming from the April 2024 Electrical Engineering Boards, which is from ESAS, that is Engineering Sciences and Allied Subjects. Under to ng Physics mga idolo. Pero before that, shoutout muna sa mga Lodigeeks natin, kay Axel Villeta, kay John Clifford Aragon, kay Jane Nieras Canobar Jr., kay Ali Kane Mauna, kay Mark Manongol, kay Rizel, at saka kay Lodigeeks Rin Rome Marbella. Maraming salamat sa mga idolo natin na patuloy na sumusuporta sa channel natin sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube. And I hope you all the best and more power sa inyo mga Lodigeeks. The Leaning Tower of Pisa is 54.5 meters tall. Supposedly, Galileo investigated the behavior of falling objects by dropping them from the top of this tower and timing their descent. How long will it take in seconds an object to fall 54.5 meters if air effects are negligible? So, etong problem na to guys, napakadali lang. This is a very easy problem kung alam natin yung mga equations in terms of free-falling bodies. So, let us recall ano ba yung mga basic na ginagamit nating equation when it comes to free fall sa physics. So, meron tayong final velocity. So, that is equal to the initial velocity plus acceleration multiplied by time. Actually, ito acceleration na to, depende yan. Kung pababa yan, automatically positive kasi yung sa gravity natin. Kapag kasi, kunyari, ibang case naman yung mga projectile, mga Lodigeeks. Pag tindraw mo pataas yung object, magiging negative na yung gravity or yung acceleration nun. Okay? So, tandaan natin kapag pababa siya, positive si A. So, which is equal to the acceleration due to gravity. Tapos, ano pa yung ginagamit, Sir IJ? So, we have the final or the total distance traveled. That is the initial velocity multiplied by time plus 1/2 AT squared. Meron din tayong ginagamit na VF squared equals VO squared, mga Lodigeeks. Naalala ba tong formula na to? Plus 2AS. So, ito yung mga common na ginagamit natin. Tapos, ano bang hinahanap, Sir IJ? Ang hinahanap, gaano katagal will it take to fall an object 54.5 meters, mga Lodigeeks? So, sa tingin nyo, ano yung pwede natin gamitin dito? So, kung ako tatanungin, since ang hinahanap natin is yung time, tapos may given tayong distance, ito X na to sa gagamitin natin. Ito, mga Lodigeeks, X na rin. Di ba? Wala naman tayong binigay na final velocity. So, this is the one that we will use. Tapos, di ba, free-falling object siya. So, ibig sabihin, initially, wala tayong velocity. Kunyari, meron tayong bagay dito on top. Tapos, binitawan natin siya. Eh, di sad naman yun, Sir IJ. Hindi mo pa pinakapit. Hindi, joke lang. So, initial velocity natin must be equal to 0. So, that means that this equation will become, so this is 0 now, kasi galing sa initial. Initial natin wala. So, we have the total distance equals 1/2 gt squared. Ang ginamit na natin, acceleration due to gravity. And then, applying formula transformation and solving for the value of t. So, we have 2s equals gt squared. Solving for time, so that is t squared equals 2s over g. Or that is yung time natin, syempre positive lang, square root ng 2s over g. So ano yung gagamitin nating s, Sir IJ? That is the 54.5 meters all over the 9.81 meters per second square. Ito meters to. Pag kinancel natin yung meters, magiging second square aangat, square root nun magiging second. Kapag mga sa English naman, gagamitin yung mga Lodigeeks 32.2. So, using our CARS calculator, so guys, sa mga naghahanap ng CARS calculators, please, as of the moment, out of stock pa. Pero, if gusto nyo na may book, available yung CARS calculator with book sa TikTok showcase natin. And also, dun sa mga gusto ng mga tips sa Outsmart the board exam, yun na libro, so, meron din tayo available. Check nyo na lang sa showcase natin sa TikTok, mga idol. So, that is square root of 2 times 54.5, Sir Lodigeeks, all over 9.81. So, ang lumabas ay 10 over 3. So, ang time natin is 10 over 3 or that is approximately 3.33 seconds. So, pwede nyo naman tandaan yung time kapag free fall is square root of 2h over g or 2s over g basta nasa loob ng square root. So, the answer to this given board problem is 3.33. So, yun guys, sana natutunan or nabigyan ko kayo ng tips for today or na-refresh ko man lang kayo sa mga basic formula sa physics.
And maraming salamat sa mga Lodi Cakes natin na patuloy na sumusuport sa channel natin. Kita-kits sa mga susunod na tutorial videos natin, and sana mas marami pa kayo matutunan sa inyong lingkod, kay Sir IJ, and maraming salamat mga Lodi Cakes. Bye-bye and God bless.